At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang usap-usapan na mabilis na kumalat sa social media matapos lumabas ang iba't ibang post na nag-uugnay kay President Kuting ng Norte Jr. sa manoy planong pag-alis ng bansa. Gayunman, sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pahayag o beripikadong ebidensyang nagpapatunay sa naturang aligasyon. Samantala, pinalalahanan ng mga eksperto at ng iba't ibang institusyon ng publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita online. Mahalaga umanong suriin ang pinanggagalingan ng balita at tiyaking ito ay mula sa mapagkakatiwalaang sanggunian bago ito paniwalaan at ibahagi. Patuloy ring minomonitor ng mga mamamahayag ang mga opisyal na anunsyo mula sa Malacanang at mapangkaukulang ahensya. Hanggat wala pang kumpirmasyon mula sa mga otoridad, nananatiling espekulasyon ng mga kumakalat na pahayag sa social media. Para sa mga susunod na updates, manatiling nakatutok sa mga lehitimong news outlet at opisyal na anunsyo ng pamahalaan. Patuloy naming ihahatid ang mga balitang beripikado, balanse at nakabatay sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mga taong nagsasalita. Di ba? Okay, nawala kayo. Okay. Nawala ang ating, ayan, ito, wala ba yung vlog natin? Ayan, okay, akala ko nawala. So ngayon, mga kababayan, kasi gigil na gigil ang Bangag administration, hindi nila ma-extract si Harry Roque. Kaya spokes, mag-ingat ka dyan. Zaldi, mag-ingat ka dyan. Diba? Ang asylum, mga kababayan, yan lang talaga ang huling takbuhan ng mga taong ginigipit na gustong patayin. Katulad yan sa tama, sabi ni Asiana, yun ang, di ba, katulad kay Tevez, pero kasi yung Timor-Leste, napakiusapan ni Bangag, yung presidente doon, na ipagkanulo si Tevez. Pero actually, paglabag yun sa, I think may siya ba na-explain nun, paglabag yun sa international law. Yung ang tao na hinahunting ng mga bangag ay pinagkanulo mo. Dapat nga, yung Timor-Leste na yan, na yan, expelled na yan. Anyway, kasi what? Nakipagsabuatan sila sa bangag. Ganon ang kalakaran sa gobyerno, sa kahit saang gobyerno. Kung pwedeng pakiusapan, kunin ko yung ulo ni Zaldi. Yan. Gagapangin nila lahat yan. Kunin ko yung ulo ni Zaldi, kunin ko yung ulo ni Harry Roque. Pero ngayon, mahihirapan sila. Kasi maingat din, syempre, ang ang mga European countries, di ba? Na makipagsabuatan dito sa third world country, sa pulburon country natin. Kaya hindi yan sila basta-basta na, hindi naman yung pelikula eh. Di ba? Lumabag ang Timor-Leste. Hindi naman yung pelikula na arborin ko to, ito yung kapalit, ganyan-ganyan. Na ganun-ganun na lang. Depende kung anong offer ni Bangag. Baka malaki, depende. Hindi natin alam. Kasi this world, this sindikato. Wherever you are, marami talagang sindikato sa mundong ito. Actually, itong mundong ginagalawan natin, sindikato. Di ba? Yan yung totoo. Sindikato talaga itong gobyernong ito, mga kababayan. So, ang ginagawa ngayon ng mga bangag, dahil nga nuknukan na talaga, harap-harapan na yung kanilang kasinungalingan, ay gagawa sila ng, patuloy na gagawin nila ang mga kasinungalingan, right? Nasaan yung mga balita? Okay. Balitang katakataka. Yeah, something wrong with this internet here. Okay. So ngayon, kasi kurakot din. Sabi ni Katabi in Timor-Leste kasi kurakot din. Sabi ni Dens, makipag-XD lang sila sa France. Ayun na nga. Nanaginip ako. Okay, nanaginip ako na okay naman yung si Zaldi. Okay naman siya. Di ba? Basta sabi ko lang sa panaginip ko, huwag kang magpapa-extract sa mga bangag. Okay? Dahil alam mo naman yung mga yan, extractor, kidnapper yung mga yan. Oh my God, mga kababayan. Ngayon, what else? Yan ang headline. Habang patuloy kayo sa kahirapan, ang ginagawa ng mga bangag,
PNP, ano daw, na magpapatupad ng balasahan sa 6 na matataas na opisyal. Sana balasahin nyo na yung bangag, yung amo yung adik. Alright? Yun dapat ang balasahin ninyong mga hayop kayo. Samantala, ang ating mga kababayan ay patuloy na naghihirap. Patuloy, ang daming nakawan, ang daming gurguran. Si Bangag, magbibigay lang ng 10 kilong bigas. Diba? Kawawa naman din yung mga matatanda natin, no? Bibigyan ng 10 kilong bigas, happy na kayo, magaling na si Bangag. I-educate nyo ang mga lolo't lola ninyo kasi mga voters yan pagdating ng panahon. Na lalo, hindi porket gintagaan ka 10 kilo nga bugas, mabuting tao na ang presidenteng Bangag ay gumawa na ng kabutihan. Tanggapin nyo lang yung bigas na yan kasi pera naman yan ng taong bayan. Pero hindi ibig sabihin, kayo mga teachers, I don't know, may pinakita silang teachers tuwang-tuwa daw tuwang-tuwa daw kay Bangag. AI ba yon? Kayo teachers sa Kapis, bala? Diyan saan Milibili, doon nagkanto sila sa Milibili. Kayo diyan na mga teachers, kaya ang mga Ilonggo, mga maalam. Okay? Huwag kayong magpapabudol sa isang adik. Huwag kayong magpapabudol sa isang kawatan kapalit ng 10 kilo nga bugas. Again, tanggapin nyo lang yan, pero huwag kayong magpapabudol muli. Bibilib lang kayo sa isang administrasyon o sa isang leader kung trabaho ang binibigay sa inyo. At ibalik nila yung mali-maletang ninanakaw nila. Okay? So yan ang katotohanan sa ating bayan habang ang piso ay 61 something na, no? $61 na, ay 61 pesos na. 2 US. 'Di ba? Grabe ang inflation rate. Okay? Yung pera ninyo, konti na lang, kung 700 pesos lang, obrero ka, magkano na lang ang matitira sa iyo? Tumaas na ang bigas. Magkano ang bigas? From 20 pesos kilo na bigas, magkano na ang kilo sa atin? Sa atin, sa Pilipinas, magkano na ang kilo ng bigas? Yung pinakamasarap. Yung jasmine rice, yun yung kinakain ko, kaya tumataba yung mukha ko. Magkano yung jasmine rice? Magkano yung bukbok na bugas? Jasmine o yung mga magagandang klase, dinorado, magkano? Right? Mga linti, no? Lorna, nami pang dosla ko ng ilang mga giti. 60, 65. My God, mga kababayan. Inday pa rin. Si Inday, ganyan. Walang pagkakamali si Bangag. Pinigiit talaga nila. My goodness. Oh, sabi ni Tito Soto, we will convene the following day as an impeachment court if we do receive the articles of impeachment versus good luck sa inyo. May araw din kayo. At pag naging presidente si Inday, ako ang kukunin niya. Sa ayaw niya sa gusto, kukunin niya akong taga-gurgur. Diba? Sa Pasay, 62 daw ang pinakamataas, sabi ni Prom Bilok, 1409. Okay? So nag-usap ang mga, okay, nagkita, nag-usap-usap daw itong mga senador. Alright? Nagbahagi si Majority Leader Mig Zubiri ng ilang litrato mula sa isinagawang caucus. Nag-caucus sila na pinag-usapan doon itong impeachment. 60, 63, temo 63 pesos. Nabudol na tayo sa 20 pesos per kilo na bigas sa mga abyan ko dira, mga kasimanwa ko sa kung saan man kayo naroroon. Huwag kayong, mga kababayan ko, huwag kayong magpapaniwala sa bangag na pangulong ito. Right? Ano tong kabutahan na ito? Sabi daw, ito, bago, 4 hours ago. Ang sabi ni Luis Tro na idinideny niya yung statement ni Kong Pulong na yun nga na may bigayan, okay? Or tinatakot natatakot yung mga maleta kongresista na hindi bibigyan ng pondo kung hindi susuportahan ang impeachment ni Inday Sara. Alright? Ang question ko kay Luis Tro, sa inyo, mga kababayan, sabi ni Luis Tro, I vehemently deny that statement of Rep. Duterte. Wala po akong na-experience na tumawag sa akin to employ influence on me either as a member or as a chairperson of the Injustice Committee. Paano ka namin paliniwalaan, Luis Tro, na sinungaling ka
na pinipilit mo, na sinasabi mo na kung walang kasalanan si Sara Duterte, dapat magpakita dyan sa inyong Maleta Kongresistas hearing. Paano namin paniniwalaan niya na ikaw mismo umamin, abogado ako, yung bilat ko, nyen. Tinago ko yung asawa ko na nasangkot sa panggagasa. Paano mo paniniwalaan yung gantong klaseng demonyo na katulad mo? Gantong demonyo, ganto ka pangit, ganto ka boba. Boba ka. Ikaw ang bobang masamang damo. Pareho kayo ni Clarissa Castro, pareho kayo masamang damo. Kaya dapat sa inyo kumakain ng masamang damo rin. Diba? Hindi kayo dapat kumakain ng pagkain ng tao, dapat pagkain ng hayop, ng baboy, dapat damog. Damog ang ginakaon nyo mga leche kayo. Yun ang doon kayo nababagay. Damog or ano sa Tagalog ang damog? Darak. Tama ba? Yung pagkain ng baboy, basura. Ang kapal na mukha ng mga yawa na ita. Wala, lahat panggigipit, barsaga, isususpend na naman. Lahat ng kadyutahan, hamantalang, ang taas ng mga... Magkano ang ano ngayon, mga kababayan? Magkano ang kilo ng galunggong? Sulat nyo dyan. Magkano ang kilo ng galunggong? Magkano kilo ng baboy? Manok, itik, arikitik-itik. Nakakakain pa ba kayo ng masarap ngayon? Ilabas ang listahan ng FLR versus mga pumirma sa impeachment. Huli kayo mga balbon, sabi ni Josh. Okay? Sabi ni Dens, ako daw ang presidential gorgorera. Ay, oo naman. Dapat ako talaga ang gugurgur sa mga yan kapag may parusang gorgor. Talagang, pero si Inday at si Dilima, yung pagka-anonymous pa lang sa committee level ay isang indikasyon na makakuha ng sapat na numero sa House Plenary para sa impeachment ni VP Sara. Galingan nyo. Galingan nyo ang pambababoy nyo kay Sara Duterte. Hindi kayo magwawagi. Itaga nyo yan sa bato. Ang baboy, sabi ni Prom, 325 kilo. Ang manok, 180 kilo. Magnol, 180 pesos per kilo. So, 66. 6 times 18. So, that's $3. $3. So, 1 kilo is like 2.2. 3. Medyo mura pa rin if compare sa US. Ano? Kasi isang buong manok na nabili ko na organic is like $16. So, mura pa rin. But syempre, incomparable. Then sa Amerika ako. But still, kung ang kinikita mo ay 700 pesos lang a day. Katulad, sabi ni dito, 400 per kilo ang baboy, 380. At 280 kilo ang GG. Mas mahal pa yung isda? Oh, wow. Na-miss ko na nga yung galunggong eh. Anyway, mag-settle tayo sa 350. Okay? Ang obrero, 700 lang. Construction worker. O tricycle driver, magkano kinikita nyo? 700 to 1,000. May 4 ka na pamilya, 5. Hindi ka talaga mabubuhay sa Pilipinas. Hindi ka mabubuhay, pagtitiisan mo, it's either asin ang ulam mo ngayon, bukas may galunggong ka, bukas medyo may konting isang guhit ka na baboy, di ba? Ganun ang buhay ninyo kasi pinapayagan ninyo na magkaroon ng demonyong gobyernong bangag. Yan ang katotohanan mga papalangga. Gagamitan lang kayo sa mga acting ni bangag na migay ng 10 kilos per family o per person to din okay na sa inyo. You have to stand for what is right. Kung ano ang dapat para sa inyo. Hindi po pwede, mga kababayan, na mag-settle tayo sa 10 kilos na bukbukin na bugas ni bangag. Mas mahal pa ang imprenta ng sako kaysa sa laman ng sako. Di ba pinaliwanag natin yon? Kung bukbukin, magkano lang yon? 200 pesos ang laman ng bugas. 200 pesos ang worth. Din ang sako, mas mahal pa. Baka minarkapan pa yan. Baka nga, sino ba naglabas nun? Si Leandro Leviste. Was it? So anyway, baka nga mamaya pag chinek mo ang sako, baka 500 pa per piece. Pag inaudit mo yan, baka 500 pesos pa yung isang sako. Ang minarkapan nila sa kanilang mga contractor dyan o yung mga suppliers nila. Say that? Ganun kasi ang laro sa bangag na administrasyon. Lahat ng pwedeng pagnanakawan nila at lolokohin. Habang sila ay abala sa impeachment ni Inday Sara, abala sila sa panggugoyo, abala sila sa pagnanakaw, abala sila sa pagtatransport ng pera ng bayan, maleta, mga kababayan. What else?
Tsaka natin pag-usapan yung mga ICC na yan, mga hinayupak na yan. Alright. Sabi ni Congressman Pulong, hindi kami uurong, hindi kami matatakot. We will stand our ground, not for politics, but for the Filipino people who entrusted us with their voice. Okay? Eto si Trillanes, alam mo, sabi niya, hindi ka uurong, congressman ka, pero di mo kayang mag-attend ng impeachment hearing para ipaglaban ang kapatid mo. Diba? Utak, bakit kailangan umattend si Pulong Duterte? Kung si Inday nga ayaw umattend dahil nga mga magkakasabwat lahat itong mga hinayupak na ito, mga kababayan. Tapos si Pulong pa-attend, hindi baliw na talaga to si Trillanes. Palibasa kasi supot naman talaga si Trillanes. So anong expect ninyo, di ba? Sa isang taong supot. Ay, nako mga kababayan, ang istorya ng buhay natin ngayon ay sa Pilipinas ay puro kasinungalingan ng bangag na administrasyon. Recently, ito maugong na issue, trending. Ito anong sabi dito? Ito saan na ba yun? Okay, nawala ni balita pero nabasa ko naman yung balita. Anong take nyo dito? Anong take nyo dito na si Heart Evangelista nagbenta ng kanyang mga luxurious brands, luxurious bags, di ba? Nang 300 pesos lang daw, 500 pesos. Nabasa nyo ba yun? Mga palangga. Nabasa nyo ba yun? Yung mga ganong issue. Teka lang. Wala na naman si palangga. Okay. Nabasa nyo ba yun na nagbenta si Heart Evangelista? I think ito yung balita. No? Wala na yung balita. Okay. So, nagbenta siya, 300 to 500 pesos. Ang usap-usapan, eto ba ang ginawa niya para pagtakasan yung issue? Okay? Yung issue na kinasasangkutan ng kanyang asawa na nagnakaw, na-involved din sa pagnanakaw dyan sa flood control na yan? Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Ano sa tingin nyo, bakit ang mga Chanel, yung mga brands na mga pagkamahal-mahal ay binenta ni Heart Evangelista ng tig 300, tig pa 500, di ba? Mga ganong halaga lang. Nasaan na ba yung article na yun? Okay? Nagkaroon kasi siya ng closet sale. Alright? So nagkaroon siya ng closet sale, mga kababayan, sa kasagsagan ng pag-question sa kanyang asawa, okay, nasangkot at nakatanggap ng mga male-maleta din. So, dinispose na yung kanyang mga luxury goods, mga bags, mga damit, at kung ano-ano, di ba? So, ang tawag dyan, mga kababayan, undervaluation. Yung ganong brand, ibibenta mo ng 300, 500? Bakit? Hindi ba natin masasabi kung ginagawa niya ito para hindi siya later on, kasi later on pwedeng gamitin yan Pag nagkaroon, kapag nag-full blow na ang kaso, laban kay Escudero, kasi nga, di ba, magkakampiyan dati, ang mga bangag. Naging waiter nga, ni Satanas, si Chis Escudero. Ngayon, nag-unsehan na sila. Kasama yung si Maynard Ngo. Di ba? So ngayon, mga palangga, red flag para sa akin na ibebenta mo yung mga Chanel na ito o ano pa mga mamahaling brand sa 300 pesos lang. Hindi naman niya ginawa yun ever since. Buti sana kung lagi niyang ginagawa before nitong iskandalo na, na kinasasangkutan ng asawa niya, di ba? Yung Paraiba, ano ba yung Paraiba? Was it Paraiba something? Yung sing-sing na binili sa kanya, that's $1 million na salungat sa salin ni Chis Escudero. So kaya nga sabi ko sa inyo, ang bayan natin, kongresista, maleta, mga senador, mga maleta. So, ang nakikita ko dito, mga kababayan, pwedeng gamitin later on itong mga tawag dito? Mga nangyayari sa closet sale ni Puso. Maaring ito ay para 300 lang naman 500 pesos lang naman ang pagbenta na ang binili nabenta ko doon, hindi naman ganoon, or pwede sabihin hindi, fake naman 'yun. Pwede niyang palusot 'yun 'Di ba? Pwede palusot 'yun. Pero Puso, ito lang ang advice ko sa iyo. Okay? Kung sakali na yung perang pinambili mo ay galing sa nakaw sa bayan,
hindi ka makakalusot diyan. Alam mo kung bakit? Unless na lang kung magbago ang isip ni Satanas ni Bangag na i-withdraw yung mga kaso na yan. Pero just in case na mag-push yan, kahit inibinenta mo yan ng tig 100, 200, 300 na masasabi mo na, ito lang, ganyan, ganyan. Pasusukahin ka ng resibo. Meaning, saan mo dinala? 'Di ba? Ay, saan mo dinala? Saan mo binili? But it's a long shot. Okay, alam naman natin yan. Long shot yung sinasabi ko. Ito lang, ang nakikita ko na red flags yan. Red flag yan, nasasabihin na yung ang mamahal, libo-libo, ibibenta mo lang ng 300, 500. Pwede kasing sabihin niya yan, pwede palusot dyan. Hindi naman kasi original yung mga nabili ko. Fake lang yun. Nabili ko sa Timo, di ba? Nabili ko sa Green Hills. Pwede kasing palusot yun. Pero ang sinasabi natin sa inyo, ito yung larawan ng korupsyon sa ating bayan. Yung mga asawa ng mga politiko, yung mga kabit na mga artista. Di ba? Sobrang luxurious ang buhay. Private plane here, private plane there, Hermes here, Hermes there. Samantalang kayo, hindi nga kayo makabili ng 1 kilong galunggong na 400 pesos per kilo. Yan ang katotohanan sa bayan natin. Dapat kasi naging kalma lang siya. Alam mo, marami kasing mga nababasa ko na, naku, ganyan-ganyan, gusto lang niyang anuhin, gusto lang niyang takasan yung ma-let go yung mga items para pagdating sa investigation. Yung mga benta-benta na yan, pwedeng gamitin yan sa investigation later on. Pero again, sabi ko nga, it's long shot yan. Mas marami pa dapat, well, hindi mas marami. Kasi kung nagnakaw ka ng bilyon-bilyon, mga palangga, di ba? Kung mapatunayan, lahat nga sila halos magnanakaw. Yung mga kaalyado ni Bangag, mga magnanakaw. Kaya kanya-kanya sila. Saan ka nakakakita? Siyempre, ang rason yan ng mga kakampi ni Puso, hindi, sikat naman siya na model siya sa bato-bato. Di ba? Model sa bato-bato. Although, siyempre, kumikita sa kanya mga endorsement, chuchu-chuchu. But I don't think, my God. Mga kababayan, kung pinaghirapan mo yung mga Chanel na yan, ibebenta mo ng 300, that's bullshit. Kung nabili mo ng 5,000, pwede siguro 50%. O sige, 5,000 ang bili ko niyan. Ano na lang, kasi nagde-depreciate naman yung mga ganyan yung gamit. Alis na lang kung unlimited, what do you call it? Model. Yung nag-iisa lang, o dalawa lang sila sa mundo, tatlo lang sila sa mundo. Di ba? Ibebenta ko na ito ng palugi kahit 2,000 na lang, but not 300. Di ba? Something's, may red flag talaga dito. For now, need natin ang boto ni Cheese Escudero. Sabi ni Cassandra, this politics, I don't know mga palangga, pero ang nakikita ko lang sa inyo, ang nakikita ko lang dyan, hindi limited edition yan, hindi